Christ, let us celebrate today with gratitude to the Lord for what He has done for us in many days and also the past years. It is already near that we are already end of the year, but it reminds us to be completely entrusted our life to Him in the coming year, because we don't know what will happen to us, but the only thing we know that the Lord has provided for us many things. Not only things, but the words of hope and the words of salvation. Sapagkat ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa atin. The Word of God always enkindled our heart and the desire always to be one with Him alone. Alam natin ang salita na napakahalaga ito sapagkat ito'y nagbibigay pag-asa sa atin. No one could stand fervently and at the same time act with gratitude without receiving the Word of God. It is a blessing sapagkat mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito'y nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw at paano rin tayo lumakad ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ang mga Kristiyano ay ang kanilang buhay ay parating tumitingin sa Diyos sapagkat alam nila ang kaniyang pagbibigay ng mga salita ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Pero kung tingnan natin, maraming mga salita na ating napakinggan sa mundo, kaya nga mahirap pakinggan ang salita ng Diyos. But for us, as a Christian, na alam natin to distinguish kung ano ang salita ng Diyos at ang salita ng mundo. Sapagkat ang mundo ay very noise. At hindi natin nakikita kung ano ba ang kalooban ng Diyos. But for us as a Christian, we could discern properly. We could understand immediately and we could distinguish immediately kung ano ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang salita ay dumadaan araw-araw sa ating buhay at ito'y magbibigay sa atin ng lakas manahan sa kanyang kalooban. If we live the Word of God and act the Word of God, then everything there is always a fruit that lasts, fruit that makes us happy and joyful in our experience every day. Pero kung ang salita ay pinakinggan natin, pero ating pinalampas sa kabilang tainga, ang salita hindi manatili sa atin. Kaya nga sabi ni Pope Francis, open your hearts, listen the ears of your heart, so that your heart may open the will of God. Sapagkat kung paano natin tanggapin ang salita sa ating mga puso at sinabuhay natin ang salita, din makagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Pero kung ang salita ay ating pinapakinggan at hindi natin pinapahalagan itong mga salita na ating natanggap, then ang ating pakikisalamuha sa ating kapwa-tao ay hindi mabuti. At paano ito malaman na hindi mabuti? Sapagkat ang taong hindi nanahan sa kanya ang salita ng Diyos ay parating galit, puot, at hindi pagpapatawad. Ang kanyang buhay ay hindi totoong modelo, halimbawa sa kanyang pamilya. Kaya nga sabi ng iba, kapag nakikita tayong nasa simbahan parati, pero ang ating bukang bibig ay galit sa umaga, at hindi mabuti sa pakikisalamuha sa ating mga kapatid at sa ating mga kasambahay, mga taong nakapaligid sa atin, sila'y magsasabi ay simba-simba, pero ang kanyang buhay ay hindi naman naniwala sa Diyos. Kaya nga maraming naiskandalo na mga tao na ayaw nang pumasok sa simbahan sapagkat mismo ang mga taong nasa simbahan ay hindi mabuti ang kanilang mga gawa. Mga kapatid, bakit ganito? Sapagkat hindi nakikinig sa salita at hindi sinabuhay.
sapagkat ang salita ay may kapangyarihan makapagbago sa buhay ng tao. Kaya nga, para ito parati kong sinasabi sa inyo, si Mahatma Gandhi, sabi niya, I believe in Jesus Christ, but I don't believe the Christian. Bakit? Sapagkat ang kanilang buhay ay hindi mabuti. They are doing the injustice, doing the corruption, doing many things, stupid things in their lives. They are not living in the Word of God. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, you say, Lord, Lord, but you are not in the Lord. Kaya nga ang ating buhay, kung ang ating buhay ay parating nasa Diyos, ang iba ay makikita nila totoong may Diyos siya, totoong umiibig siya sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, we could already discern the community if the community is real. If the community is, the presence of Christ is there. Sapagkat kung ang komunidad ay nandoon ang Diyos, nandoon ang concern of one another, loving one another, giving one another, and always not expecting the others the burden, but carrying the sins of the others, and especially forgiving one another. But the community is hitting one another, judging one another, not able to humble each one of them. There is no the spirit of the Word of God. Bakit? Sapagkat wala doon ang buhay ni Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, sa panahon ng Advento, the Lord is coming for us every moment with the Word that make us hopeful at the same time make us living, sapagkat ang buhay ng salita na ito ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga sabi, kung mapakinggan natin ang kanyang mga salita, huwag nating tigasan ang ating mga puso. Sabi ng Salmo 95, if you listen to His voice, harden not your heart. Because when we harden our heart in this time of Advent, then we could not receive totally the gift coming from the Lord. And what is the gift coming from the Lord? His love. Because this is the gift that we give to others to love one another. Amen.